King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 11:24. Patungo sa Nine Darkness Palace. Master, ang Nine Darkness Palace ay napakalapit na sa marami pang puwersa ng Lord Dynasty, kabilang ang 8 big families. Mukhang kumilos din ang Grand Imperial Hall. Nagsalita si Bichingyo sa isang solemn na tono. Mula sa pananaw ni Bichingyo, ang kasalukuyang sitwasyon ay lubhang apurahan. Kung walang gagawin ang Hall of Gods, hindi nila kakayanin ang mga paparating na panganib. Sige, sabi ni Zhao Feng bago ipagpatuloy ang kanyang pag-iisa. Ang bilis ng paglilinang ng 5 Elemental Wind Lightning Technique ay tumaas kamakailan. Masayang sabi ni Zhao Feng. Ang cultivation technique na sinanay ni Zhao Wan ay ang 5 Elemental Wind Lightning Technique, kaya ang karanasan at pag-unawa na nakuha mula kay Zhao Wan ay natural ding pumasok sa kamalayan ni Zhao Feng. Ang kasalukuyang cultivation ni Zhao Wan ay medyo mababa, kaya ang epekto ay hindi masyadong malakas para kay Zhao Feng, ngunit si Zhao Wan ay maaari ding makakuha ng karanasan para sa 5 Elemental Wind Lightning Technique mula kay Zhao Feng. Idinagdag sa katotohanan na mayroong walang limitasyong mga mapagkukunan, at ang bilis ng kanyang paglilinang ay napakabilis. Kapag ang kanilang mga paglilinang ay umabot sa parehong antas sa hinaharap, ang karanasan at pag-unawa na natamo ng magkabilang panig ay makakatulong sa bawat isa ng pantay. Nangangahulugan ito na ang bilis ng kanilang paglilinang ay halos 2 beses na mas mabilis. Bagamat ang unang clone, si Zhao Wang, ay nilinang ang Dao of Ghosts at hindi niya napataas ang bilis ng cultivation ni Zhao Feng, ang pangunawa na nakuha ni Zhao Wang mula sa Dao of Ghosts ay maaari pa ring dagdagan ang kaalaman ni Zhao Feng. Sa sandaling ito, sa wakas ay naramdaman ni Zhao Feng kung gaano kalakas ang soul splitting technique. Pagkatapos ay nagsimulang mag-multitask si Zhao Feng. Ang paglinang ng 5 Elemental Wind Lightning Technique ay magpapapataas din sa bilis ng cultivation ni Zhao Wan. Naisip din ni Zhao Feng kung paano gamitin ang natitirang kapangyarihan ng Godblood na nakatatak sa loob ng kanyang kanang hintuturo. Ang patak ng Godblood na ito ay nakatatak sa hintuturo ni Zhao Feng sa loob ng ilang sandali, at ang bahagi ng kapangyarihan nito ay naubos ni Zhao Feng habang ang isa pang bahagi ay nagpapakain sa estado ng pag-iral ni Zhao Feng. Nalaman din ni Zhao Feng na ang maliit na halaga ng kapangyarihan ng Godblood ay sumanib sa laman ng kanyang kanang hintuturo. Nagtataka ako kung ano ang mangyayari kung magagawa kong ganap na pagsamahin ang kapangyarihan nitong patak ng Godblood sa aking daliri. Tuwang-tuwa si Zhao Feng. Ngayong marami na siyang mapagkukunan ng cultivation, napakabuti para sa kanya kung magagawa niya itong patak ng Godblood sa isang malakas na paraan ng opens iba. Ngayong may plano na siya, nagsimulang kumilos si Zhao Feng. Unang naglabas si Zhao Feng ng maliit na bahagi ng selyo ng Ice Imperial Spear upang palabasin ang tipak ng kapangyarihan ng Godblood. Kasabay nito, kinokontrol ni Zhao Feng ang laman ng kanyang daliri upang masipsip ang kapangyarihan ng Godblood. Bagamat tumagal ang prosesong ito, nagtagumpay siya sa huli. Pagkatapos ay inulit ito ni Zhao Feng ng 2 beses pa. Ito ang limitasyon na kayang tiisin ng kasalukuyang estado ko. Sa wakas ay tumigil si Zhao Feng. Kung pilit niyang hinihigop ang anumang kapangyarihan ng Godblood, ang bloodline na divine power ay lalabas. Sa puntong ito, ang kanyang daliri ay ganap na naiiba sa iba pang bahagi ng kanyang katawan. Whoosh! Isang piraso ng normal na Heaven Grade Armor ang lumitaw sa harap ni Zhao Feng. Whoosh! Inilibot ni Zhao Feng ang kapangyarihan ng kanyang daliri at sinaksak pasulong. Ho! Ang daliri ni Zhao Feng ay direktang tumusok sa depensa ng armor na ito, at ang hindi mabilang na mga bitek na mukhang spiderweb ay nagsimulang dumaan dito. Boom! Pang! Ang baluti ay nabasag sa hindi mabilang na mga piraso. Ganito kalakas. Ang ekspresyon ni Zhao Feng ay naging gulat. Ang kapangyarihan ng kanyang daliri pagkatapos sumanib sa Godblood ay lumampas sa mga imahinasyon ni Zhao Feng. Sa sandaling ito, ang daliri ni Zhao Feng ay sumanib lamang sa 1/10 ng kapangyarihan ng Godblood. Habang ang estado ng pag-iral ni Zhao Feng ay tumaas sa hinaharap at naging mas tugma sa Godblood, mas marami pa siyang magagawang pagsamahin nito sa kanyang hintuturo. Inaasahan ni Zhao Feng ang kapangyarihang taglay niya kapag ganap niyang pinagsama ng Godblood sa kanyang daliri. Ang kapangyarihan ay dapat na maging mas malaki kung linangin ko ang isang pamamaraan ng daliri.
Pagkatapos ay pumili si Zhao Feng ng angkop na finger technique mula sa pagtingin sa kanyang mga alaala at mga diskarte sa labanan ng Hall of Gods. Wind Lightning Raging Finger. Sa wakas ay pinili ni Zhao Feng ang finger technique na ito. Ang Wind Lightning Raging Finger ay naglalaman ng malawak na hanay ng mga pag-atake ng daliri pati na rin ng mga nakatutok na pag-atake ng daliri. Akmang-akma ito sa mga kinakailangan ni Zhao Feng. Sa pagkaunawa ni Zhao Feng sa Wind Lightning, gumugol lamang siya ng ilang dosenang araw upang lubos na maging pamilyar sa Wind Lightning Raging Finger, at nilinang niya ito sa ikalimang antas. Pinigilan ni Zhao Feng ang tunay na kapangyarihan ng kanyang hintuturo sa loob ng Misty Spatial World habang sinasanay niya ang Wind Lightning Raging Finger. Hindi mabilang na iba't ibang laki ng finger phantom ng Wind Lightning ang pumuno sa paligid ni Zhao Feng. Sa isang tiyak na sandali, ang lakas ng Wind Lightning sa paligid ni Zhao Feng ay naglabas ng madilim na gintong liwanag. Naabot na ng 5 Elemental Wind Lightning Technique ang mga huling yugto ng ika-9 na antas. Tuwang-tuwa si Zhao Feng habang nakatingin kay Zhao Wan sa malayo. Mahigpit ang oras, kaya nakatuon si Zhao Feng sa pagsasanay ng kanyang diskarte sa pakikipaglaban at hindi marami pang iba, habang si Zhao Wan ay ganap na nakatuon sa 5 Elemental Wind Lightning Technique. Sa loob ng isang buwan, medyo na-circulate lang ni Zhao Feng ang kanyang Sacred Power of Wind Lightning, ngunit nalagpasan niya ang isang maliit na bottleneck. Ang lahat ng ito ay dahil kay Zhao Wan. Panahon na para kumilos ngayon. Sa araw na ito, tahimik na lumabas si Zhao Feng sa pag-iisa. Whoosh! 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 4 na figure ng tao ang nagtipon sa isang bundok sa likod ng Hall of Gods sa gabi. Zhao Feng, umalis na tayo. Naiinip na si Nan Gongsheng, at tinakpan ang kanyang mukha ng layuning pumatay. Zhao Feng, tiwala ka ba na magagawa mo ito? Bahagyang nag-alinlangan si Kun Yun matapos malaman ang kanilang gawain. Takot ka ba? Tanong ni Zhao Feng na may bahagyang mapanuksong tono. Sino ba ang kinatatakutan ko? Ibinuga ni Kun Yun ang kanyang dibdib. Shua. Ang grupo ay nawala sa gitna ng isang flash ng pilak. Sa kailaliman ng Continent Zone, sa loob ng Nine Darkness Mountain Range, maraming eksperto ng Great Gun Lord Dynasty ang nagtipon sa loob ng isang secret hall. Ang bawat isa sa mga ekspertong ito ay may hindi bababa sa 3 star na puwersa sa likod nila, at mayroong maraming sinaunang 3 star na superpower. Ang Hall of Gods ay napakabilis na lumawak kamakailan, at marami silang bagong eksperto sa Mystic Light Realm. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang kanilang Grand Elder na si Zhao Feng ay isa lamang late stage na Sacred Lord, sila ay halos maging isang pick 3 star power dahil sa kanilang kasalukuyang magnitude. Gayunpaman, ang pinakamahalagang bagay ay maaaring taglayin ni Zhao Feng ang lihim na pamamaraan na iyon na makakalap ng kapangyarihan ng 8 Great God Eyes. Ang mga nakatataas na echelon ng mga puwersang ito ay nagsalita ng kanilang mga iniisip. Lahat sila ay sobrang interesado sa isang piraso ng matabang karne tulad ng Hall of Gods. Ayon sa intel ng Nine Darkness Palace, ang dami ng yaman ng Hall of Gods ay hindi bababa sa maihahambing sa isang sinaunang 3-star superpower. Sabi ng isang Sacred King mula sa Nine Darkness Palace. Ang Earth Demon Cult ay isa ring 3-star superpower, ngunit hindi ito itinuturing na sinaunang. Mula dito, makikita kung gaano kayaman ang Hall of Gods. Ang matandang ito ay sumasang-ayon sa Sacred King Wicked Sky. Sabi ng isang elder mula sa Black Evil Cult sa malapit. Isang figurang nababalot ng kadiliman ang lumutang sa pinakaharap ng Secret Hall. Ito na ang pagkakataon nating bumangon muli. Ang Demigod Dark Ocean ay nagsalita sa isang solemne na tono. Ang Black Evil Cult ay tutulong sa Nine Darkness Palace sa abot ng kanilang makakaya. Makikilahok din ang Jiang family. Ang Earth Demon Cult ay tatayo sa parehong panig ng Nine Darkness Palace. Ang mga puwersang naruroon ay lahat ay nagpakita ng kanilang mga pananaw. Posible bang matatakot ang sinuman sa kanila na ilang dosenang 3-star powers na pinamumunuan ng Nine Darkness Palace ang hindi makakaharap sa Hall of Gods? Hindi katapretuhan ng masama ng Nine Darkness Palace pagkatapos nito. Tumawa si Demigod Dark Ocean. Ang alitan sa pagitan ng Nine Darkness Palace at Hall of Gods ay hindi malulutas, at ang Demigod Dark Ocean ay hindi lubos na nagtitiwala sa kanyang sarili dahil sa kasalukuyang lakas ni Zhao Feng.
Ito ang dahilan kung bakit nagbayad siya ng malaking halaga para magtipon ng maraming puwersa para tumulong. Maghintay ka lang. Darating din ang mga galing sa Grand Imperial Hall. Nagpatuloy ang Demigod Dark Ocean, at natahimik ang mga puwersang naruroon. Ang mga aksyon ng Nine Darkness Palace ay magsisimula na ng digmaan sa pagitan ng dalawang nangungunang puwersa sa Lord Dynasty. Ilang daang puwersa, malaki man o maliit, ang maaaring maapektuhan. Sa normal na kalagayan, pipigilan ng Grand Imperial Hall ang sitwasyong ito na mangyari, ngunit gustong-gusto ng Grand Imperial Hall ang lihim na pamamaraan sa mga kamay ni Zhao Fang. Sa makatuwid, pinahintulutan ng Grand Imperial Hall na mangyari ito, ngunit ang kanilang kinakailangan ay, kung si Zhao Fang ay may lihim na pamamaraan, ibibigay ito sa kanila ng Nine Darkness Palace pagkatapos na wasakin ang Hall of Gods. Sa sandaling ito, isang pagyanig ang yumanig sa mga panlabas na gilid ng Nine Darkness Palace habang ang nakakatakot na presyon ng langit at lupa ay nadurog. Dahil hinaranggan ng lihim na bulwagan ang lahat, ang mga eksperto na naruroon ay nakakaramdam lamang ng mahinang kabuluhan. Narito ang Grand Imperial Hall. Gulat na tanong ng isang Sacred Lord, ngunit patuloy na nagbabago ang ekspresyon ng mga miyembro ng Nine Darkness Palace. Whoosh! Whoosh! Isang elder mula sa Nine Darkness Palace ang nagbukas ng barrier na tumatakip sa Secret Hall. Pang! Bam! Boom! Isang nakakatakot na layunin at ang tunog ng mga pagsabog ay agad na pumasok sa Secret Hall. Demigod Dark Ocean, lumabas ka at mamatay. Isang nakakabinging galit na dagandong ang agad na tumunog. Paano ito posible? Nandito na ang Hall of Gods. Nagulat ang elder ng isang puwersa. Imposible, binabantayan ng mga scout ng Nine Darkness Palace ang Hall of Gods. Kung susugod sila, malalaman natin kaagad. Malungkot ang ekspresyon ng Sacred King Wicked Sky. Ho! Si Demigod Dark Ocean at lahat ng miyembro ng Nine Darkness Palace ay sumusugod. Boom! Pang! Bam! Sa puntong ito, ang karamihan ng Nine Darkness Palace ay nawasak, at ang hindi mabilang na mga disipulo ng demonic daw ay inilibing sa mga guho. Napakabuti, nahanap mo ang kamatayan sa iyong sarili. Ngayon hindi ko na kailangang umalis. Nag-alab sa galit ang mga mata ni Demigod Dark Ocean habang nakatingin sa apat na tao sa kanyang harapan. Ang Demigod Dark Ocean ay hindi inaasahan na ang Hall of Gods ay unang aatake sa kanila, at may apat na tao lamang. Sa sandaling ito, ang mga elder ng iba pang puwersa ay lumabas mula sa Secret Hall. Tulungan ang Nine Darkness Palace na pangasiwaan ang mga mayayabang na bastard na ito. Ang Sacred King Wicked Sky ay umungal. Isang kakaunting apat na tao ang nangahas na pumunta dito. Ang isang Sacred Lord mula sa isang demonic Dao Force ay hindi napigilang kutsain. Lahat, atake. Ang Hall of Gods ay ganap na matatapos kung papatayin natin ang apat na ito. Nagulat ang mga puwersang naruroon ngunit tuwang-tuwa sa parehong oras. Mula sa kanilang pananaw, imposible para sa Hall of Gods na pigilan ang kanilang pinagsamang kapangyarihan. Ang pinakamataas na antas ng Hall of Gods ay nag-iisa sa kanilang pagkamatay, na kung ano mismo ang gusto nila. Paano ito posible? Zhao Fang. Ang Sacred King Earth Ghost ay may napakalungkot na ekspresyon. Ayon sa kanyang nalalaman, ginamit na ni Zhao Fang ang kanyang huling God-slaying arrow, kaya ano ang inaasahan ni Zhao Fang na nagbigay daan sa kanya na makapasok sa punong tanggapan ng Nine Darkness Palace? Talaga bang nakuha niya ang sacredtong pamamaraan na iyon mula sa Sacred King Samsara? Bulong ng Sacred King Earth Ghost sa kanyang puso, ngunit hindi nagtagal ay inalis ang posibilidad na ito. Kung si Zhao Fang ay talagang may tatlo o higit pang mga inapo ng God Eye at ang lihim na pamamaraan, maaari niyang ibagsak ang Grand Imperial Hall at pamunuan ang Great Gun Lord Dynasty. Whoosh! 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 Lahat ng mga eksperto sa Secret Hall ay sumisingil. Hindi ko akalain na magkakaroon ng napakaraming puwersa na makikipagtulungan sa Nine Darkness Palace. Maaalis ko rin sila sa parehong oras. Lumutang si Zhao Fang sa himpapawid at tumingin sa ibaba habang nagsasalita siya sa mapaglarong tono. King of Gods, Kabanata 1125. Pakikipaglaban sa isang demigod. Hindi ko akalain na magkakaroon ng napakaraming puwersa na makikipagtulungan sa Nine Darkness Palace. Maaalis ko rin sila sa parehong oras.
Lumutang si Zhao Feng sa himpapawid at tumingin sa ibaba habang nagsasalita siya sa mapaglarong tono. Nang marinig ito, natahimik ang mga ekspresyon ng lahat, ngunit pagkatapos ay nagsimula silang humagulgol sa pagtawa pagkatapos mag-scan sa paligid gamit ang kanilang divine sense at walang nakitang kakaibang kaguluhan. Ha 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 ha, hindi mo talaga alam kung ano ang buhay at kung ano ang kamatayan, ano? Nagsaliksik ka ba bago ka pumunta dito? Ngayong nakipagtulungan na kami sa Nine Darkness Palace, pumupunta ka lang dito para mamatay. Nagtawanan at nanunuya ang mga Sacred Lords at Sacred Kings na naruroon. Tinanggap nila ang mga salita ni Zhao Feng bilang isang biro. Gayunpaman, si Demigod Dark Ocean ay may mataimtim na tingin habang pinagmamasdan niya si Zhao Feng at ang iba pa. Hindi niya matansya ang lakas ni Zhao Feng, ngunit kahit papaano ay may lakas si Kun Yun ng isang normal na demigod. Ang lakas ni Nangang Sheng at Zhao Yufei ay halos kapareho ng antas ng isang mataas na antas na Sacred King. Pabagsakin niyo sila. Utos ni Demigod Dark Ocean na may malamig na ekspresyon. Ang kalmadong ekspresyon ni Zhao Feng ay nagparamdam sa kanya ng labis na pagkabalisa, ngunit ngayong narito na sila, ang Nine Darkness Palace ay hindi maaaring walang magawa. Kinailangang ibagsak sila ng siyam na Darkness Palace, at hindi nila pinapayagan ang pagkabigo. Demigod Dark Ocean, nasa dulo ka na ng buhay mo. Walang kwenta ang pakikibaka. Napangiti si Zhao Feng habang kumakalat sa likuran niya ang isang pares ng iskarlata na pakpak ng kidlat. Ang kidlat at hangin ay kumislap nang siya ay agad na sumugod patungo sa Demigod Dark Ocean. Whoosh! 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 Sina Kun Yun, Zhao Yufei, at Nangang Sheng ay tumanggap ng utos ni Zhao Feng at kumilos. Zhao Feng, dahil gusto mong mamatay, hahayaan kitang mamatay. Ang Demigod Dark Ocean ay orihinal na pipigilan si Kun Yun, ngunit si Zhao Feng ang sumugod sa kanya sa halip. Ito rin ang gusto ni Demigod Dark Ocean. Hanggat nagawa ni Demigod Dark Ocean na patayin si Zhao Feng, matatapos ang lahat. Atake Kun Yun. Nang makita ang kanilang Grand Elder na sinusugod ni Zhao Feng, ang iba pang Elder ng Nine Darkness Palace ay makakalaban lamang kay Kun Yun. Ang Nine Darkness Palace ay isa sa pinakamalakas na 3-star forces sa Great Gunlord Dynasty. Bukod sa Demigod Dark Ocean, mayroon silang 2 Sacred King Expert at 4 na late-stage Sacred Lords. Lahat kayo ay aking biktima. Nag-iwan si Nangang Sheng ng silver-purple after images habang papunta siya sa isang grupo ng mga Elder mula sa Nine Darkness Palace. Ang ilan sa mga Sacred Lord na ito ay hinabol siya noon at sinubukan siyang patayin. Ang pangunahing target ni Nangang Sheng ay ang mga Sacred Lord na ito. Nangang Sheng, mamamatay ka ngayon. Napalitan ng pagtataka ang ekspresyon ng Sacred Lord Wicked Truth habang umuungal siya sa galit. Ang Sacred Lord Wicked Truth ay isa sa Sacred Lords of Nine Darkness Palace na humabol kay Nangang Sheng hanggang sa True Martial Sacred Lord. Black Wicked Cult, suportahan ang Nine Darkness Palace. Agad na umungal ang Grand Elder ng Black Wicked Cult. Sugod. Mahina ang tono ng Sacred King Earth Ghost habang sinisingil niya ang ilang miyembro ng Earth Demon Cult. Ang nakatataas na echelon ng iba pang 3-star na puwersa, kabilang ang Jiang family at ang Dong family, ay sumali rin sa laban. Golden Kun Sacred Body. Ipinalibot ni Kun Yun ang Golden Kun Sacred Body, at ang mga anting-anting ng kidlat ay kumikislap sa paligid niya habang ang isang nakakatakot na presyon ay bumaba sa langit at lupa. Ang kalapit na Sacred Lords of Nine Darkness Palace at ang mga eksperto ng iba't ibang puwersa sa malapit ay agad na napigilan ng pisikal na puwersang ito ng kidlat. Purple Jade Sacred Technique. Gumamit si Zhao Yufei ng isang pamamaraan, at ang mga gintong ilaw ay kumislap sa kanyang katawan habang tinawag niya ang Heaven Earth Yuan Chi. Ho! Weng! Weng! Ang kalapit na Heaven Earth Yuan Chi ay nagtipon patungo kay Zhao Yufei at naging isang purple na ambon na nakapalibot sa kanya. Pagkatapos ay kinokontrol ni Zhao Yufei ang ambon na ito at nakipagsagupaan sa ilan sa mga eksperto. Sky-destroying Sacred Lightning Palm. Isinaaktibo ni Zhao Feng ang kanyang Sacred Lightning Body at Blood Devil Sun Bloodline habang nakipaglaban siya ng buong lakas, na nagpakawala ng nagliliyab na iskarlate gintong palad ng Wind Lightning. Nine Darkness Demonic Light.
Malamig na sumimangot si Demigod Dark Ocean habang nagpapaikot siya ng itim na sacred power at itinulak palabas gamit ang kanyang palad. Isang napakalaking itim na sinag ng liwanag na may nakakatakot na puwersa ng demonyo ang dumaan sa hangin at dumapo sa palad ni Zhao Fang. Boom! Pagkatapos ng sagupaan, ang itim na ilaw ay namatay at nagpatuloy patungo kay Zhao Fang. Tulad ng inaasahan sa isang demigod. Nang hindi gumagamit ng anumang nakatagong card, hindi ako ang kanyang kapareha. Naging solemn na ang ekspresyon ni Zhao Fang. Noong una ay gusto niyang subukan ang kanyang lakas pagkatapos ng kanyang mga pagpapabuti, ngunit sa sandaling nagpalitan sila ng suntok, naunawaan ni Zhao Fang na may pagkakaiba pa rin sa pagitan niya at ng isang demigod. Ang demigod Dark Ocean ay medyo mas malakas kaysa sa demigod Ferocity. Earth Lightning Sacred Armor. Agad na pinaikot ni Zhao Fang ang Earth of Wind Lightning at gumamit ng defensive secret technique para harangan ang natitirang kapangyarihan ng pag-atake ng demigod Dark Ocean. Ang batang ito. Malungkot ang ekspresyon ng demigod Dark Ocean habang ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Zhao Fang. Si Zhao Fang ay nasa huling yugto pa lamang ng Mystic Light Realm, ngunit nagawa niyang lumaban sa isang demigod. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang pagganap ni Zhao Fang sa God Corps ay masyadong nakakagulat, ang demigod Dark Ocean ay ganap na nasindak. Gayunpaman, siya ay napuno ng pag-iingat ngayon. Imposibleng hindi pinag-isipan ni Zhao Fang at ng kumpanya ang mga bagay-bagay bago maglakas loob na pumasok sa punong tanggapan ng Nine Darkness Palace. Tiyak na mayroon silang isang bagay na maaasahan nila. Sa kabilang banda, ang Nine Darkness Palace ay nagtipon ng maraming eksperto mula sa iba't ibang 3-star powers. Kahit na si Zhao Fang at ang kumpanya ay may ilang mga nakatagong card, ito ay walang silbi. Demon Mark. Ang demigod Dark Ocean ay kinamumuhian si Zhao Fang hanggang sa buto at agad na naglabas ng isang substandard god weapon nang walang pakialam sa pagkakaiba ng cultivation sa pagitan niya at ng junior na ito. Isang itim na skeletal arm ang lumitaw sa kamay ni demigod Dark Ocean, at isang nakakaantig na pusong demonic daw aura ang pumalibot sa 5 daliri ng skeletal arm. Substandard God Weapon. Nakatutok ang mga mata ni Zhao Fang. Hindi niya inaasahan na ang demigod Dark Ocean ay maglalagay ng labis na kahalagahan sa kanya kaya mabilis siyang kumuha ng isang substandard God Weapon. Hindi naglakas loob si Zhao Fang na labis ang pagpapahalaga sa sarili laban sa isang demigod na naglabas ng isang substandard God Weapon. Illusion Soul Charge. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay kumikinang ng lila at ginto habang ang isang malakas na soul intent ay dumapo sa kaluluwa ni demigod Dark Ocean. Ang mga pakpak sa likod ni Zhao Fang ay naglabas ng maningning na kislap ng liwanag sa sandaling si demigod Dark Ocean ay nataranta, at siya ay lumitaw mismo sa likod ng demigod Dark Ocean. Sky-destroying Sacred Lightning Palm. Inilabas ni Zhao Fang ang projection ng kanyang Little World of Wind Lightning at ang Physical Force Lightning Domain. Pinagsanib niya ang kanilang kapangyarihan sa kanyang palad at itinulak palabas. Napakalakas ng Eye Bloodline Technique. Lihim na natigilan si demigod Dark Ocean. Hindi niya akalain na maaapektuhan siya ng Eye Bloodline Technique ng isang junior. Sa sandaling ito, nalaman niyang ang soul intent ni Zhao Fang ay umabot na sa antas ng isang Sacred King. Nine Darkness Demonic Claw. Hinawakan ni demigod Dark Ocean ang skeletal arm at pinakawalan ang kapangyarihan ng demonic daw habang siya ay naglazlaz. Shoo! 5 itim na kuko ang napunit sa kalawakan at dumapo sa palad ng liwanag ni Zhao Fang. Boom! Pang! Ang Sacred Lightning Palm ni Zhao Fang ay agad na nabasag, ngunit matagal na itong inaasahan ni Zhao Fang. Nagsimula na siyang gumalaw ng pakawalan ng demigod Dark Ocean ang pag-ataking ito at nagsimulang umikot ang kaliwang mata niya. Tribulation Lightning Eye Flame. Isang purple and gold lightning fire ang sumabog sa mukha ni demigod Dark Ocean at nagradiated ang destructive aura ng God Tribulation Lightning. Arg! Ang demigod Dark Ocean ay sumigaw habang ang apoy ng kidlat ay nagninangas sa kanyang kaluluwa at katawan. Lumikot ang ekspresyon ng demigod Dark Ocean, at siya ay nagalit. Ang pagkakaiba sa kapangyarihan sa pagitan ng Eye Bloodline Technique ni Zhao Fang sa pagkakataong ito at sa huling pagkakataon ay napakalaki, na naging dahilan upang maliitin ng demigod Dark Ocean si Zhao Fang. Niloko siya. Sky Penetrating Finger.
Ang kanang hintuturo ni Zhao Fang ay nagradiated ng isang malakas na sinaunang bloodline aura. Kasabay nito, sumanib dito ang isang surge ng sacred power of wind lightning. Whoosh! Isang iskarlate gintong liwanag na may nakakatakot na kapangyarihan ng wind lightning ang bumaril patungo sa dibdib ni Demigod Dark Ocean. Hindi maganda. Ang Demigod Dark Ocean ay nasa gitna pa rin ng nagniningas na apoy ng God Tribulation Lightning nang makaramdam siya ng kritikal na pakiramdam ng panganib. Whoosh! Ang Demigod Dark Ocean ay nagpalibot sa kanyang demonic Dao Sacred Power at isang tipak ng Divine Power upang bumuo ng isang nagliliyab na itim na hadlang sa kanyang harapan. Shoo! Nabangga ang daliri ni Zhao Fang sa nagliliyab na itim na harang at tumegos dito. Whoosh! Nagpatuloy ang daliri ni Zhao Fang pasulong at dumapo sa dibdib ng Demigod Dark Ocean. Malakas ang kakayahan sa pagtagos, ngunit limitado ang pinsalang dulot nito. Nagtapos si Zhao Fang pagkatapos gamitin ang isa sa mga diskarte mula sa Wind Lightning Raging Finger sa unang pagkakataon. Grand Elder. Ang Elders of Nine Darkness Palace na lumalaban kina Nan Gongsheng at Kun Yun ay natigilan habang nakatingin sila kay Zhao Fang na hindi makapaniwala. Ang kanilang Grand Elder, ang Demigod Dark Ocean, ay nasugatan ni Zhao Fang. Kailangang malaman ng isa na, sa 2 taong nag-aaway, ang isa ay isang demigod habang ang isa ay isa lamang sa huling yugto ng Sacred Lord, ngunit ang resulta ay isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman sa kanila. Ang kanyang lakas ay sapat na upang labanan ang mga demigod. Nagulat si Sacred King Earth Ghost at iniisip kung tama ba ang desisyon niya o hindi. Kahit na si Zhao Fang ay nakapatay na ng demigod dati sa God Corpse, kailangan niyang gamitin ang God-slaying arrow, na ganap na naiiba sa kasalukuyang sitwasyon. Paano ito posible? Hindi pa rin nagawang tapusin ng Demigod Dark Ocean ang brat na iyon. Sa wakas ay nakita ng mga eksperto ng iba pang puwersa ang nangyayari sa Demigod Dark Ocean at natigilan sila. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang orihinal na inakala na ang Demigod Dark Ocean ay magagawang madaling patayin si Zhao Fang at tapusin ang labanan ng mabilis, ngunit sa ilang sandali lamang, si Demigod Dark Ocean ang nasugatan ni Zhao Fang sa halip. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na nila na ang Nine Darkness Palace ay humingi ng tulong sa iba dahil hindi sila kumpiyansa na kaya nilang harapin ang Hall of Gods ng mag-isa. Gayunpaman, huli na nila itong nalaman. Ang tanging magagawa na lang nila ngayon ay patayin ang 4 na nasa harapan nila. Zhao Fang. Sina Kun Yun at Nan Gongsheng ay parehong nanlamig sa hangin saglit. Wala sa kanila ang inaasahan na magkakaroon ng ganoong lakas si Zhao Fang. Hindi nakakagulat na naglakasloob siyang akayin sila at pumunta sa Nine Darkness Palace. Tumingin si Zhao Fang sa paligid at siniyasat ang sitwasyon matapos masugatan ang Demigod Dark Ocean. Kahit na napakalakas ni Kun Yun, Nan Gongsheng, at Zhao Yufei, mahirap para sa kanila na labanan ang napakaraming eksperto ng sabay-sabay. Pumunta ka. Ikinaway ni Zhao Fang ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang figure ng tao. Marami pang katulong. Nagulat ang isang miyembro ng Nine Darkness Palace na malapit, ngunit ang ilan sa iba pang mga eksperto ay ganap na hindi pinansin si Zhao Wan matapos makita na siya ay nasa unang bahagi pa lamang ng Mystic Light Realm. Myriad Forms World of Wind Lightning. Binago ng kaliwang mata ni Zhao Wan ang mga elemento ng kalikasan. Pinuno ng walang katapusang elemento ng hangin at kidlat ang langit at lupa. Ito ang kakayahan ng Eyes of Myriad Forms. Ang Grand Elder ng Black Wicked Cult ay nanginginig habang nakatingin siya sa mga mata ni Zhao Wan. Paano ito posible? Sino ang taong ito? Hindi ko pa siya nakita dati. Ang Elders of Nine Darkness Palace at ang iba pang puwersa ay natigilan. Gayunpaman, sa sandaling ito, isa pang surge ng Mar-Angel na kapangyarihan ng demonic daw ang lumitaw mula sa kabilang panig. Zhao Fang, puputulan ko ang iyong katawan sa 10,000 piraso at susunugan ko ang iyong kaluluwa. Nakaramdam ng kahihiyan at galit ang Demigod Dark Ocean, at umungal siya patungo sa langit nang lumitaw ang walang limitasyong demonic daw sacred power mula sa kanyang katawan. Ang kapangyarihang ito ay naglalaman din ng maliit na halaga ng divine power. Woo! Ho! Nagsimulang lumabo ang langit at lupa na para bang ang mundo ay naging impyerno ng kadiliman. Ho! Boom!
Ang walang katapusang kapangyarihan ng demonyo ay nagtipon sa paligid ng demigod Dark Ocean. Ang mga elder ng Nine Darkness Palace at ang iba pang puwersa ay yumanig lahat. Nakaramdam sila ng walang katapusang pressure sa kanilang mga katawan, at mabilis nilang naiwasan ang demigod Dark Ocean. Kapag ginamit ng isang demigod expert ang lahat ng kanilang kapangyarihan, sapat na iyon para sirain ang langit at lupa. Ang mga normal Sacred Lord ay hindi man lang nang ahas na lapitan sila. Ang demigod Dark Ocean ay nagpakawala ng projection ng kanyang little world at ipinalibot ang Nine Darkness Secret Technique habang winawagayway niya ang substandard god weapon sa kanyang kamay. Weng! 5 itim na parang baging na apoy ang tumama kay Zhao Feng nang napakabilis ng kidlat. Tingnan ko kung may kakayahan ka pa bang gawin ito. Malamig ang ekspresyon ni Zhao Feng habang nakaharap siya sa galit na demigod Dark Ocean na walang takot. King of Gods, Kabanata 1126. Plano ng Nine Darkness Palace. Ginamit ng demigod Dark Ocean ang pag-atake na ito sa pamamagitan ng buff ng kanyang little world at sa tulong ng kanyang substandard god weapon. Walang sino mang mas mahina kaysa sa isang demigod ang makakaligtas. Ganap na galit si demigod Dark Ocean. Mamamatay si Zhao Feng laban sa napakalakas na hakbang kahit na mayroon siyang defensive substandard god item. Sa huli, ang Sacred Lord ay Sacred Lord pa rin. Imposibleng lumaban sila sa isang demigod. Ang iba pang mga eksperto ay nag-relax matapos makita ang demigod Dark Ocean na naglabas ng isang nakakatakot na pag-atake. Sa hitsura nito, si demigod Dark Ocean ay nasaktan lamang ni Zhao Feng dahil minamaliit niya ang kalaban. Paano nga ba talaga mapatigil ng isang late stage na Sacred Lord ang isang demigod kapag ginamit nila ang kanilang buong lakas? May oras ka pang maghanap sa ibang lugar. Malamig na tumawa si Zhao Wan. Malinaw na alam niya ang lakas ni Zhao Feng, kaya hindi siya nag-aalala. Wind Lightning Explosion. Kinokontrol ni Zhao Wan ang kapangyarihan ng Wind Lightning sa Heaven at Earth at pinalapot ito sa kanyang kamay, pagkatapos ay nagpakawala ng buhawi ng Wind Lightning patungo sa mga kalaban. Nakakatakot na kapangyarihan. Huwag maliitin ang early stage Sacred Lord. Napagtanto lang ng mga eksperto na ang may-ari ng Eyes of Myriad Forms ay hindi isang simpleng kalaban ng kumilos si Zhao Wan. Bagamat nag-aalala sina Kun Yun, Nan Gongsheng, at Zhao Yufei para kay Zhao Feng, nagsimula silang mag-relax matapos makita na si Zhao Wan ay hindi nagpakita ng anumang palatandaan ng pagiging naiinip. Malamig ang ekspresyon ni Zhao Feng habang hinarap niya ang malakas na pag-atake ng demigod Dark Ocean at ipinapaikot ang kapangyarihan ng Godblood sa kanyang hintuturo. Sa pagkakataong ito, tuluyan na niyang pinakawalan ang bloodline power sa daliri niya. Isang nakakatakot na sinaunang bloodline na divine power ang lumabas mula sa daliri ni Zhao Feng. Kasabay nito, ang Little World of Wind Lightning ni Zhao Feng at ang Physical Force Lightning Domain ay sumanib sa kanyang paglipat. Earth-destroying finger. Ang daliri ni Zhao Feng ay naglabas ng napakalakas na surge ng Wind Lightning na bumaril pasulong ng may ganap na kapangyarihan. Boom! Weng! Weng! Isang unos ng walang limitasyong iskarlate gintong kidlat ang bumaril na parang poste ng langit. Boom! Pang! Nagbago ang kulay ng langit at lupa. Para bang ang buong mundo ay malapit ng masira habang ang isang bagyo ng pagkawasak ay tanggeyan. Ang aura na ito. Ito ang aura ng isang ancient bloodline at divine power. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng demigod Dark Ocean nang maramdaman niya ang lakas ng pagsabog. Whoosh! Sa sandaling ito, isang iskarlate gintong liwanag ang kumislap sa gitna ng pagsabog. Shoo! Sa isang iglap lang, tumagos ang iskarlate gintong liwanag sa dibdib ni demigod Dark Ocean. Ang isa pang maliit na butas ay lumitaw sa dibdib ng demigod Dark Ocean, at ang itim na dugo ay nagsimulang umagos palabas. Iyan na naman ang galaw. Ang pangit ng ekspresyon ng demigod Dark Ocean. Habang ang Nine Darkness Palace ay may kalamangan ngayon at tiyak na makakamit ang tagumpay sa huli, mayroong isang hindi makontrol na aspeto, at iyon ay si Zhao Feng. Kung si Zhao Feng ay may isa pang nakatagong card, kung gayon ang tubig ay maaaring ibalik. Sacred King Wicked Sky, akitin ang isa sa kanila at patayin sila. Nanatiling pareho ang ekspresyon ng demigod Dark Ocean habang nagmensahe siya sa Sacred King Wicked Sky. Naiintindihan,
Grand Elder. Napalitan ng pagtataka ang ekspresyon ng Sacred King Wicked Sky. Alam niya kung ano ang tunay na iniisip ng Grand Elder at kinabahan siya. Kaya ang Nine Darkness Palace ay may kaunting kakayahan lang. Isang tinig ng panunuya ang tumunog sa kaluluwa ni Sacred King Wicked Sky, ngunit ang Sacred King Wicked Sky ay hindi nang ahas na sumagot. Dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy, nagsimulang lumayo ang isang grupo ng upper echelon ng Nine Darkness Palace. Saan ka sa tingin mo tatakbo? Lumiwanag ang lilang-liwanag sa paligid ni Zhao Yufei. Para siyang diosa ng yelo at kristal habang hinahabol niya sila ng malakas na pag-alon ng Heaven Earth Yuan Qi. Mukhang masyadong relaxed ang Duanmo family kamakailan. Hindi pa ba sapat ang aral na ibinigay sa kanila ng Nine Darkness Palace? Malamig na nanunuya si Sacred King Wicked Sky habang palihim siyang nakikipag-ugnayan sa iba pang miyembro ng Nine Darkness Palace para iset up ang kanilang plano. Ang Nine Darkness Palace ay aalisin sa kontinente ngayon. Malamig ang ekspresyon ni Zhao Yufei habang naglalabas siya ng ilang purple and gold beam ng liwanag. Sinabi na ni Zhao Feng sa kanila ang huling layunin ng misyon na ito. Ang tapusin ang Nine Darkness Palace. Nagpa siya si Zhao Yufei na lumahok dahil hindi siya matatakot na kalagkarin ang Duanmo family pababa kasama niya kung tuluyang masira ang Nine Darkness Palace. Ang limang labanan sa paligid ng Nine Darkness Mountain Range ay yumanig sa langit at lupa. Si Kun Yun, Nan Gongsheng, at Zhao Wan ay abala lahat sa pagsisikap na hawakan ang mga kaaway sa harapan nila at hindi nila namalayan na si Zhao Yufei ay papalayo na sa kanila. Wind Lightning Eye Flame. Sky Penetrating Finger. Si Zhao Feng ay napakaseryoso at ginamit ang kanyang iba't ibang diskarte sa Soul Eye Bloodline at nakakasakit na kasanayan. Nagawa niyang sugpuin ang Demigod Dark Ocean sa sandaling ito. Gago. Masyadong malakas ang Eye Bloodline technique ng brat na ito. Ang Demigod Dark Ocean ay may pangit na ekspresyon habang nagmumura sa kanyang puso. Si Zhao Feng ay patuloy na gumamit ng Eye Bloodline technique para guluhin siya at pagkatapos ay gumamit ng Sky Penetrating Finger. Napakabilis ng Sky Penetrating Finger, at matatamaan siya kapag hindi siya nag-iingat. Sa sandaling ito, may mga 10 maliliit na butas sa katawan ni Demigod Dark Ocean. Higit pa rito, kahit ang Demigod Dark Ocean ay hindi naka-recover mula sa pinsalang dulot ng Sky Penetrating Finger sa loob ng maikling panahon. Na-activate din ni Zhao Feng ang perpektong bloodline ng Blood Devil Sun at paminsan-minsan ay lumalapit sa Demigod Dark Ocean upang higop ang kanyang enerhiya at asensya. May mali. Mukhang walang intensyon si Demigod Dark Ocean na talunin ako, at lumipat siya mula sa pag-atake patungo sa pagtatanggol. Naramdaman ni Zhao Feng na may mali. Kahit na napakalakas ng battle power na kasalukuyang ipinapakita niya, ang kalaban ay isang demigod. Bakit ang huli ay magpapatalo sa kanya? Hindi maganda. Yufei. Ang ekspresyon ni Zhao Feng ay naging gulat. Sa sandaling ito, si Zhao Yufei at ilang miyembro ng Nine Darkness Palace ay umalis sa teritoryo ng Nine Darkness Palace. Kahit na napagtanto ni Zhao Feng na may mali, hindi siya maaaring magmadali kaagad. Sa sandaling pumunta siya upang iligtas si Zhao Yufei, tiyak na matatalo ng Demigod Dark Ocean si Nan Gongsheng, Kun Yun, at Zhao Wan. Sa puntong iyon, tiyak na matatalo si Zhao Feng. Hihihi, huli na ngayon. Malamig na tumawa si Demigod Dark Ocean. Mula sa kanyang pananaw, si Zhao Yufei ay patay na, at si Zhao Feng at ang kumpanya ay hindi makakatakas. Kung ganoon, papatayin na lang muna kita. Kapansin-pansing nagbago ang momentum ni Zhao Feng nang ilabas niya ang isang piercing killing intent. Ang bloodline ng spiritual race ni Zhao Yufei ay nagbigay daan sa kanya na magkaroon ng malakas na opensa at depensa. Kahit na ang mga miyembro ng upper echelon ng Nine Darkness Palace ay may mga espesyal na diskarte, si Zhao Yufei ay dapat na makapagtagal, kaya kailangan ni Zhao Feng na patayin ang Demigod Dark Ocean bago iyon. Tribulation Lightning Eye Flame. Hindi mabilang na puting kidlat ang kumikislap sa kaliwang mata ni Zhao Feng habang nagsimulang dumaloy ang isang destructive soul intent. Boom! Whoosh! Isang bola ng naglalagablab na simbolo ng God Tribulation Lightning na naglalaman ng nakakatakot na soul aura ang dumapo sa kaluluwa ni Demigod Dark Ocean. Arg! Napasigaw si Demigod Dark Ocean. Pakiramdam niya ay masisira na ang kanyang kaluluwa.
Whoosh! Weng! Ang mga pakpak sa likod ni Zhao Fang ay kumikislap habang siya ay mabilis na lumapit sa Demigod Dark Ocean. Earth-destroying finger. Sa ganoong kalapit, inilipat ni Zhao Fang ang bloodline na divine power sa loob ng kanyang hintuturo ng walang pag-aalinlangan. Boom! Pang! Ang walang limitasyong wind lightning ay bumaril mula sa kanyang daliri at nilamon ang Demigod Dark Ocean. Ang Demigod Dark Ocean, na nasasakit pa rin mula sa Tribulation Lightning Eye Flame, ay binomba ng Fire of Wind Lightning at isang supreme bloodline na divine power. God Eye Disintegration. Pagkatapos ay ginamit ni Zhao Fang ang kanyang ultimate eye bloodline technique. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay kumislap ng kakaibang purple and gold na liwanag habang ang mga layer ng transparent na gintong liwanag ay kumalat sa hangin. Ang liwanag na ito ay agad na dumaan sa Demigod Dark Ocean libu-libong beses habang sinusuri nito ang istruktura ng kanyang katawan. Ho! Lahat ng nasa paningin ni Zhao Fang ay nagsimulang maglaho. Nang magkamalay si Demigod Dark Ocean, napagtanto niya na ang kanyang katawan, kaluluwa, sacred power, at maging ang kanyang divine power ay unti-unting nawawala. Nababawasan na rin ang lakas niya. Ang paligid niya ay naging ganap na walang laman. Naglaho ang lahat. Nagbago ang ekspresyon ng Demigod Dark Ocean, at naghanda siyang kumilos para pigilan ang eye bloodline technique ni Zhao Fang, ngunit isang silver gray na liwanag ang biglang kumislap sa kanyang likuran. Ding! Bam! Ang munting pas ang magnanakaw ay hamampos ng pala sa ulo ni Demigod Dark Ocean. Kasabay nito, ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay lumipad mula sa bibig ng maliit na magnanakaw na pusa at mabilis na naglabas ng ilang sutla at ilang dream pollen. Naramdaman ni Demigod Dark Ocean na nahihilo ang kanyang ulo, at saglit siyang nawala ng kontrol sa kanyang katawan. Patuloy na ginamit ni Zhao Fang ang God Eye Disintegration ng buong lakas para pahinin ang Demigod Dark Ocean. Hindi maganda. Nakaramdam si Demigod Dark Ocean ng panganib na hindi pa niya naramdaman noon at sa wakas ay napagtanto niya na may mali. Siya ay overestimated kanyang sarili. Malaki ang posibilidad na mapatay siya ni Zhao Fang. Sa labanan noon, patuloy siyang sinaktan ni Zhao Fang at hinigop ang bahagi ng kanyang enerhiya at kakanyahan. Sa paggamit ng God Eye Disintegration, ang kabuuang lakas ng Demigod Dark Ocean ay bumaba ng isa pang 20%. Mamatay ka na. Nang makita na ang Demigod Dark Ocean ay ganap na nagising ngayon, pinigilan ni Zhao Fang ang God Eye Disintegration. Wind Lightning Eye Flame. Isang bola ng purple and gold fire ang dumapo sa mukha ni Demigod Dark Ocean. Sa sandaling ito, ang kanyang pagtutol sa Soul Eye Bloodline Techniques ni Zhao Fang ay mas mahina ngayon na ang kanyang kaluluwa ay hamina na. Tribulation Lightning Eye Flame. Hindi binigyan ni Zhao Fang ng pagkakataong huminga si Demigod Dark Ocean habang ginamit niya ang huli niyang God Tribulation Lightning. Boom! Isang bola ng paikot-ikot at nasusunog na mga simbolo ng God Tribulation Lightning ang sumabog laban sa kaluluwa ni Demigod Dark Ocean. Arg! Ang kaluluwa ng Demigod Dark Ocean ay binomba ng isang nakakatakot na pamamaraan muli. Ang Demigod Dark Ocean ay patuloy na napinsala ni Zhao Fang mula pa noong huling Tribulation Lightning Eye Flame at hindi man lang nagawang lumaban. Zhao Fang, malapit nang mamatay ang taong mahal mo. Ang mukha ni Demigod Dark Ocean ay maputlang puti, at ang kanyang aura ay napakahina, ngunit ipinakita niya ang isang malamig na ngiti habang nakatingin sa malayo. Sa sandaling ito, ang Demigod Dark Ocean ay hindi kalaban ni Zhao Fang, at magiging mahirap para sa kanya na makatakas man lang mula kay Zhao Fang, kaya sinubukan ng Demigod Dark Ocean na gumamit ng iba pang mga paksa upang makagambala kay Zhao Fang. Ang Nine Darkness Palace ang nangangahas na makipagtulungan sa mga hindi tao. Ang tingin ni Zhao Fang ay nakakita ng 10,000 milya at dumapo sa Sacred King Wicked Sky, na nakikipaglaban kay Zhao Yufei. Ang katawan ni Sacred King Wicked Sky ay kumikinang ng isang demonyong liwanag at nagdulot ng nakakatakot na divine restriction. Walang ibang nakakaalam kung paano biglang naging mas malakas ang kapangyarihan ng labanan ng Sacred King Wicked Sky. Ang kaliwang mata lamang ni Zhao Fang ang nakakita sa katawan ng Sacred King Wicked Sky at napansin ang isang hindi tao na figure sa loob ng kanyang munting mundo. Hihihi, mamatay ka na.
Ang Sacred King Wicked Sky ay humawak pasulong, at ang isang tipak ng Divine Power at itim na Demon Light ay naging isang itim na sibat. Sa kritikal na sandali, kinailangan ni Zhao Yufei na gamitin ang kanyang bloodline. Nagsimulang mag-flash ang kanyang balat na para siyang diyosa na gawa sa jade at yelo. Ding! Bam! Ang itim na sibat ay tumusok sa katawan ni Zhao Yufei, at lumipad sa hangin. Weng! Nagsimulang bumawi ang puwang sa walang kamali-mali na kristal na katawan ni Zhao Yufei. Boom! Nawala ang kulay sa mukha ni Zhao Yufei nang idiniin niya ang isang kamay sa kanyang dibdib at iniluwa ang isang subo ng purple and gold na dugo. Kahit na napakalakas ng bloodline ng spiritual race, hindi nito napigilan ang pag-atake ng isang demigod. Hahaha, ang may-ari ng sinaunang spiritual race bloodline ay papatayin ko. Nagulat si Sacred King Wicked Sky bago nagpakita ng nakakabaliw at nasasabik na ekspresyon. Ho! Ikinaway niya ang kanyang kamay, at ang kapangyarihan ng demonic daw ay natipon muli sa ilan pang nagliliyab na itim na sibat.